Ako nga pala si Yana. At ito ang kwento ng buhay ko. Hindi na mabilang ni Yana kung ilang beses na siyang napabuntong hininga ngayong araw. Nandito sila ni Kikay, ang matalik niyang kaibigan sa paborito nilang cafe. Katatapos lang nilang mag-shopping at maglaro sa arcade. Hindi naman halata na bored ka, no? Sabi ni Kikay habang naglalagay ito ng foundation sa mukha nito. Muling napabuntong hininga si Yana. Ano bang gagawin mo this coming vacation? Iniisip ko kasi na pumunta sa ibang bansa pero sawa na ako eh. Sinara ni Kikay ang foundation niya at tumingin kay Yana. Well, uuwi ako sa probinsya namin. Napahalumbaba na nakatingin si Yana sa kaibigan niya. Sa farm niyo? Tumango naman si Kikay bilang sagot. Yes. Alam mo nang ilang buwan na rin akong hindi umuwi doon dahil sa pagiging busy natin sa school. Baka mamaya nakalimutan na ng mga magulang ko ang mukha ko. Napapailing na lang si Yana at napatingin kay Kikay na may maisip siya. Wait, baka pwede akong sumama sa'yo. Napaisip si Kikay. Well, pwede naman, pero probinsya yon Yana. Hindi yun katulad ng Paris o Japan ha, baka hindi mo makayanan ng buhay doon. Ngumisi si Yana. Minamalit mo ba ako, Kikay? Umiling si Kikay at bahagyang natawa. Hindi naman, but knowing you, ang arte mo kaya. Napanguso na lang si Yana. Remember the last time na nagpunta ka doon? Halos mabasag ang eardrums ko dahil sa pagsigaw mo na maputikan ng stiletto mo. Umikot ang mga mata ni Yana. That was 3 years ago, Kikay. Marami na nangyari, tagbago na ako. Oo, maarte pa rin ako pero hindi na ganun kaarte, no? Napapailing na lang si Kikay. If you say so, sa susunod na araw na ako babalik ng probinsya kaya maganda ka na ha. Susunduin na lang kita sa bahay niyo. Tumango naman si Yana at inubos na ang milk tea niya. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo, anak? Tanong ni Sheila, ang ina ni Yana. Yes, ma'am. Napahawak sa baba si Yana habang nakatingin sa mga damit na dadalhin niya. Well, nag-aalala kasi ako sa'yo. Probinsya yun, anak, at alam kong hindi ka sanay doon. Kung nagsasawa ka na sa Paris at Singapore, bakit hindi tayo pumunta sa mga lugar kung saan hindi mo pa napupuntahan? Napabuntong hininga si Yana at hinawakan sa magkabilang balikat ang kanyang ina. Ma'am, I'll be fine, okay? I'm a big girl now. Kaya ko ng sarili ko and besides, probinsya naman yun ni Nakikay kaya safe na safe ako doon. Magsasalita pa sana si Sheila nang sumingit ang asawa nito. Oo nga naman, Han. Hayaan na natin si Yana. Mas mabuti nga na sa probinsya magpunta si Yana para makalanghap naman siya ng sariwang hangin. Yana will be fine there. Tatawagan na lang din natin siya araw-araw para hindi ka mag-alala. Tumango-tango naman si Yana bilang pagsang-ayon sa sinasabi ng daddy niya. Sa mga magulang niya ay ang daddy niya talaga ang kakampi niya, habang ang mami naman niya ay hanggang ngayon, binibaby pa rin siya. Palagi itong takot na baka kung ano ang mangyari sa kanya. Ay, fine, pero papayag lang ako kapag kasama mo si Doris. Nanlaki ang mga mata ni Yana. What? Isasama ko pa talaga si Ate Doris? Tumingin si Yana sa ama niya. Dad! Hinawakan ni Dominic ang ama ni Yana, ang asawa nito sa balikat. Han, malaki na si Yana para ipasama mo pa sa yaya niya. Napanguso naman si Sheila. Oh, but she's still my baby. Napabuntong hininga naman si Yana at hinawakan ng dalawang kamay ng ina. I'm still your baby, ma'am. Pero ano na lang ang sasabihin ng mga tao kapag nalaman nila na hanggang ngayon, pinapasama mo pa rin ako sa yaya? Nakakahiya, ma'am. At gusto mo bang mapahiya ang baby mo? Nagpapi-eyes pa si Yana dahilan para mapabuntong hininga si Sheila. Ay, fine. Naging malaki ang ngiti ni Yana. Pero gusto kong araw-araw kang tumawag sa akin ha para malaman ko kung kumusta ka na, okay? Itinaas naman ni Yana ang kanang kamay niya. Yes, ma'am. I promise. Niyakap ni Yana ang mga magulang niya. Thanks, ma'am. Thanks, dad. You both are the best. Nag-iisa lang kasing anak si Yana kaya ganyan na lang ka-protective ang mami niya at gano'n na lang siya ka-spoiled sa daddy niya. Hindi na siya nabigyan ng kapatid dahil hirap nang magbuntis ang mami niya dahil 30 na ito nang ipagbuntis siya. 21 na ngayon si Yana at magpo-4th year na sa susunod na pasukan.
Bakasyon nila ngayon kaya uuwi sila ni Kikay sa probinsya nito. Minsan na siya nakapunta doon at hindi na siya umulit. Ngayon ay gusto niya ulit pumunta doon lalo na't she's matured enough to handle her kaartihan. Gusto niya rin na mag-nature na muna ngayon at ma-relax ang isip niya. Medyo stress kasi sila sa school at fresh air ang kailangan niya ngayon. Welcome to our farm! Malakas sa sigaw ni Kikay na makarating na sila sa probinsya. May malaking lupain ng mga magulang ni Kikay sa probinsya nila. Ilang hektarya ang pagmamay-ari ng pamilya nito. Marami din itong iba't ibang mga tanim sa mga lupain nito. May asyenda at may mga kabayo din sila. Kung titignan nga si Kikay ay hindi mapaghahalataan na mayaman. Kikay, anak! Napatingin si Kikay sa kanyang ina. Mama! Mabilis na tumakbo si Kikay papunta sa kanyang ina at niyakap agad ito. Mama, sobrang namiss po kita! Niyakap din siya mahigpit ni Karina, ang ina ni Kikay. Namiss din kita, anak. Ang mama mo lang bang namiss mo? Kung ganun, nakakatampo ka naman. Natawa naman si Kikay. Of course, ikaw din, Papa! Niyakap naman ni Kikay ang kanyang amang si Greg. Lumapit na si Yana sa mga ito at nagmano. Ganito kasi ang nakaugalian sa probinsya at hindi ang beso-beso. Kaawaan ka ng Diyos, anak. Kumusta naman ang biyahe niyo? Ngumiti si Yana sa ina ni Kikay. Okay naman po, tita. Napatango si Karina. Mabuti naman. Alam mo bang ilang beses nang tumatawag ang mami mo at tinatanong kung dumating ka na ba? Napapailing na lang si Yana. Si mami talaga Pagpasensyahan niyo na po siya, tita ha. Hinaplos ni Karina ang mukha ni Yana. Ayos lang, iha. Alam ko naman na nag-aalala lang siya. O siya, pumasok na muna kayo at marami akong pinahandang pagkain, lalo na't alam ko nagugutom na kayo dahil sa haba ng biyahe nyo. Tumango si Kikay. Agree ako dyan, ma. Alam mo bang kanina pang kumakalaman sikmura ko? Sinapo ni Karina ang mukha ni Kikay. Oh, kawawa naman ang anak ko. Huwag kang mag-alala, nagpaluto ako ng paborito mong ube halaya. Nagningning ang mga mata ni Kikay. Yay! Thank you, ma. The best ka talaga. Teka, nasa si Kuya Wancho? Nasa rancho kasama si Yael. Nanlaki ang mga mata ni Kikay. Bumalik na si Yael? Tumango si Karina. Oo, nung nakarang taon pa. Ang sabi niya dito na daw siya titira at siya nang magmamanage ng lupain ng mga magulang niya. Napatango-tango si Kikay. Timing naman palang pag-uwi namin. Nandito din si Yael. Habang papasok ng bahay si Yana, ay napapatingin siya sa paligid. Wala pa ring pinagbago ang malaking bahay na ito. Kung ano ito noong huli niyang punta dito, ganun pa rin hanggang ngayon. Ang mukha ng bahay ni Kikay ay makalumang bahay. May ikalawang palapag din ito at malawak sa sala. Gawa din sa kahoy ang bahay kaya malamig sa pakiramdam. Yana, halika na dito, nagugutom na ako. Tawag ni Kikay kay Yana na ngayon ay nasa hapagkainan na at hinihintay na lang siya. Lumapit si Yana dito at napatingin sa madaming pagkain na nasa mesa. Wow, ang dami namang pagkain, tita. May sariwang prutas, may hiniwang hinog na mangga, meron ding mga kakanin at mga ulam. Oo naman, talagang nagpaluto ako ng marami dahil dadating kayo. Naupo na si Yana. Pero hindi po kaya ito masira? Mukhang hindi natin ito mauubos eh. Ngumiti si Karina. Ayos lang kasi yung mga hindi mauubos ay ipapadala ko sa rancho. May barns dance kasi mamayang gabi. Kumunatan noon ni Yana. Barn dance? Ano po yun, tita? Si Kikay naman ang sumagot. Parang party din yun, Yana. Dito sa probinsya namin, barn dance ang tawag doon. Marami ang pumupunta doon. Punta tayo mamaya doon para marami kang makilala dito. Tumango na lang si Yana at kumain na sila. Nang matapos ay nagpahinga na muna sila. Nasa ikalawang palapag ang kwarto nila ni Kikay. Magkasama sila sa iisang kwarto. Ano ba sinusuot sa barn dance, Kikay? Hindi mo naman sinabi sa akin, hindi tuloy ako nakadala ng gown. Natawa naman si Kikay. Ano ka ba naman, Yana? Hindi mo kailangan ng gown sa barn dance. Nakikita mo ba ang suot sa Switzerland? Tumango naman si Yana. Ganun ang sinusuot sa barn dance. Naupo si Yana sa kama. Pero wala akong dress na ganun eh. Halos short ang mga dala ko dahil alam kong hindi ko naman magagamit ang dress dito. Ngumiti si Kikay at binuksan ang cabinet niya. Don't you worry, ako ang bahala sa'yo. Magkasing katawan naman tayo kaya pahiramin kita. Halika, ayusan kita. Pinaupo na si Yana ni Kikay at hinarap sa salamin. Dahil nandito ka sa lugar namin, akong bahala sa'yo.
Unang inayos ni Kikay kay Yana ang buhok nito. She braided her hair into two. Nilagyan din siya dito ng manipis sa makeup. Sunod ay pinahiram niya ito ng damit, boots at sombrero. Ayan! Nakahawak sa baba si Kikay habang tinitignan ng kabuuan ni Yana. Kahit ano talagang isuot mo bagay sa'yo. Nakatingin si Yana sa kanyang sarili sa salamin. Kailangan ba talaga itong sombrero? Nagkibit balikat si Kikay. Perhaps lang naman yan, pero kung ayaw mo, okay lang naman. Ate ka, ako naman na mag-aayos. Maya-maya magsisimula na rin ang barn dance. Nagayos na rin si Kikay. Nang matapos ay pumunta na sila sa rancho kung saan nagaganap ang barn dance. Para din pala itong party, ang pinagkaiba lang ay pang cowboy ang mga sinusuot ng mga nandito. Pang country road din ang mga tugtog. Imbes na wine ay mamahali ng mga alak nandito, ay tuba kung tawagin na mga ito ang alak. Ito, tikman mo Yana, masarap to. Kumunot ang noon ni Yana na makita ang kulay brown na inumin sa baso. Ano to? Bagya namang natawa si Kikay. Tuba yan kung tawagin dito sa amin. Mas lalong kumunot ang noon ni Yana. Tuba? What's that? Nakita ni Kikay ang pagiging maarte ng kaibigan niya dahilan para matawa na naman siya. Yan ang inumin dito sa probinsya, nanggaling yan sa puno ng niyog. Napangiwi si Yana na tila ba nandidiri sa inumin. Sigurado ka ba safe to? Baka mamaya sumakit ang tiyan ko dito Ano ka ba safe yan? Kita mo naman na yan ang iniinom dito Napatikin naman si Yana sa paligid. Masaya na umiinom ang mga tao habang nagkukwentuhan. Subukan mo lang, matamis naman yan. Mas lalong umiwi si Yana habang nakatingin sa inumin na kulay brown at may bula-bula pa. Kahit na ayaw niya ay medyo nandidiri siya sa itsura nito, sinubukan na lang niya. Kaya nga siya pumunta dito para subukan ng sa probinsya na ito tapos ngayon ay aarte siya. Tinakman na lang niyang ilong niya at ininom ito. Natigilan siya na malasahan niyang matamis sa inumin. Anong sabi ko sa'yo? Hindi ba masarap? Tumango lang si Yana at nagpatuloy uminom. Pero dahan-dahan lang kahit matamis yan, nakakalasing din yan. Ngumiti lang si Yana at tumingin sa paligid. Natutuwa siya sa mga tao na tumatalon habang nagsasayaw. Pakiramdam nga niya, mas masaya pa itong barn dance kaysa sa party na napupuntahan niya sa bar. Oh my gosh! Napatingin si Yana kay Kikay na nakatakip sa bibig. Bakit? May tinuro si Kikay. Nandito si na Kuya Wancho at kasama niya si Yael. Kumunot ang noon ni Yana. Kilala niya ang Kuya Wancho nito dahil minsan na rin itong dumalaw sa Maynila. Pero hindi niya kilala ang sinasabi nitong Yael. Tumingin siya sa itinuro ni Kikay. Nakita agad niya si Wancho na nakangiting kumakaway sa mga tao. Bigla siya natigilan na makita ang katabi nitong lalaki. Sobrang gwapo nito. May kulay abo na buhok, matangos na ilong, mapupulang labi. Napalunok ng mariin si Yana na makita niyang matikas na katawan ng lalaki. Lalo ng dibdib nitong medyo nakikita dahil 3 butones ng suot nitong polo ang hindi nakabutones. Tuluyan ang napanganga si Yana na makita niyang ngumiti ang lalaki. Damn, it was a killer smile. Marami agad ng mga babae ang nagtilian ng ngumiti ang lalaki. Hinawakan ni Yana ang damit ni Kikay. Kikay, sino yung kasama ng kuya mo? Siya. Si Yael ba? Tumango lang si Yana habang nakatingin pa din sa lalaki. Pinsan namin si Yael sa side ni Daddy. Kasama namin si Yael na lumaki dito sa probinsya pero noong mga nakaraang taon, nasa ibang bansa siya para mag-aral. Napahawak sa baba si Kikay. Ang sabi ni Mama pagkatapos na graduate ni Yael, dito na raw siya ng mamahala sa lupay ng mga magulang niya. Teka, bakit mo pala natanong? Nagtaka si Kikay nang hindi sumagot si Yana at nakatitig lang ito sa pinsan niya. Ngumisi siya. Huwag mong sabihin na love at first sight ka sa pinsan ko. Biglang napatingin si Yana kay Kikay dahil sa sinabi nito. Ha? Anong love at first sight pinagsasasabi mo? There is no such thing, Kikay, no? Natawa naman si Kikay. Hindi naman halata sa mukha mo, Yana. Nakangaka nga habang nakatingin sa pinsan ko Kulang na nga lang tumulo ang laway mo. Nanlaki ang mga mata ni Yana at napahawak sa bibig. Hindi kaya. Muling natawa si Kikay. Deny all you want, my friend. Oh well, hindi rin naman kita masisisi. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa pinsan ko? Maliban sa gwapo na, may magandang katawan at mabait pa. Alam mo ba lahat ng babae dito sa amin? Dalaga man ang may asawa, nagkakagusto dyan kay Yael. Kaya ngayon pa lang sinasabi ko na sa iyong marami kang makakaagaw.
Napanguso na lang si Yana. Hindi naman ako makikisiksik sa kanila eh. Masanay ako na akong nilalapitan at hindi ako yung lumalapit. Sabi ni Yana at uminom ng tuba habang nakatitig pa rin kay Yael na masayang nakikipag-usap sa mga kakababaihan. Halika, papakilala kita sa kanya. Hinila ni Kikay si Yana papunta kina Yael. Excuse me girls, pwede ko bang masolo na muna ang pinsan ko? Napasimangot naman ng babae. Ngumiti si Yael sa mga ito. Mamaya na lang tayo mag-usap. Kahit na nanghihinayang ay umalis na mga babae. Good to see you, Cass. Niyakap ni Yael si Kikay. Kumusta ka na? Long time no see. Tinapik ni Kikay ang likod ni Yael kaya kumalas ito. Ito, maganda pa rin ng pinakamaganda mong pinsan. Natawa na lang si Yael. Anyway, gusto ko palang ipakilala sa yung aking classmate sa Manila / best friend ko, si Yana. Ngumiti naman si Yael kay Yana at nilahad ang kamay nito. I'm so glad to finally meet you, Yana. Palagi kang kinukwento sa akin ni Kikay. Thank you for taking care of my cousin. Hindi nakagalaw si Yana dahil mas lalo palang guwapo ang lalaki sa malapitan, lalo na kapag umingiti ito. Para siya nasisilaw sa mapuputi nitong ngipin. Nabalik lang sa ulirat si Yana nang lihim siyang sikuhin ni Kikay. Yana, my friend, huwag kang magpahalata na patay ka sa pinsan ko. Nagtataka nakatingin si Yana kay Kikay. Tanggapin mo na ang kamay ni Yael at baka nangangawit na yan. Muling napatingin si Yana sa kamay ni Yael. Kagad siya nakipagkamay dito. Sorry. Ako nga pala si Yana. Nice to meet you. Kukunin na sana ni Yana ang kamay niya na maramdaman niya ang pagpisil ni Yael sa kamay niya. Nalaki ang mga mata niya at ang lakas na rin ng pagkabog ng puso niya. Binitawan na rin ni Yael ang kamay niya. Pakiramdam niya, pinagpapawisan ng kamay niya. Sana naman ay hindi yun naramdaman ng lalaki dahil kung oo, nakakahiya. Well, sana mag-enjoy kayo sa barn dance. Lumapit naman si Juancho sa kanila. Mabuti naman at nakasama ka dito sa probinsya namin, Yana. Nagkakilala na ba kayo nitong pinsan ko? Inakbayan ni Juancho si Yael. Tumango naman si Yana. Oo, Kuya Juancho, napakilala na siya sa akin ni Kikay. Napatango naman si Juancho. I see. Napatingin si Juancho sa basong hawak ni Yana. So, uminom ka na pala ng tuba. Kumusta naman? Ngumiti si Yana at tumitig sa baso. I don't like the look pero masarap siya. Ganyan talaga yan. Anyway, kukunin ko na muna itong si Yela. Enjoy kayo, okay? Hinila na agad ni Juancho si Yael kaya naiwan si Yana at Kikay. Mukhang tinamaan ka ng lintik sa pinsan ko ah. Ngumuso si Yana. Hindi kaya? Oo nga, hindi halata. Sinamaan ang tingin ni Yana si Kikay pero natawa lang ito. Don't worry, hindi naman ako tutol kung magkakagusto ka sa pinsan ko dahil kapag kayong dalawa nagkatuluyan, magiging totoong family na rin tayo. Lumapit si Kikay at bumulang kay Yana. Baka may pag-asa ka rin sa kanya dahil wala pa yung girlfriend. Biglang napatingin si Yana kay Kikay. Talaga? Natawa na lang si Kikay. Wala palang gusto ah. Umikot na lang ang mga mata ni Yana at hindi na pinansin ang kaibigan niyang nanunukso. Nagpatuloy ang sayawan hanggang sa halos lahat ng tao na dumalo ay nagsasayawan na sa gitna. Gumawa rin pala ang mga ito ng bonfire. Hinila ng isang babae si Kikay kaya hiniliran siya nito para sumayaw sa gitna. Wala na siya nagawa. Kahit hindi siya marunong ay sumabay na lang siya sa sayaw ng mga ito. Halos nagtatalon lang naman ito habang umiikot sa bonfire. Napakunatan noo si Yana na makita niya na habang nagsasayaw ay nakakita ng partner ang mga nagsasayaw kahit si Kikay may kasayaw ng lalaki. Gusto na lang sana niyang umalis dahil mukhang siya na lang ang walang partner lalo na't wala naman siyang kakilala dito. Aalis na sana si Yana pero nagulat siya na may humawak ng kamay niya. Nagulat siya na makita si Yael. Saan ka pupunta? Hindi na nakaalma si Yana nang hilahin siya ni Yael pabalik sa sayawan. Nakahawak na ito sa bewang at kamay niya habang siya naman ay sa balikat nito. Nagsimula na rin silang sumayaw. Napapasabay na lang si Yana sa galaw ng lalaki. Hindi niya namamalaya na nakangiti na pala siya habang nakatingin kay Yael. Tumatawa rin sila dahil medyo bumibilis na ang tugtog kaya napapabilis na rin ang pag-ikot at pagtalo nila habang sumasayaw. Hindi niya namamalaya na nag-e-enjoy na pala siya. Natapos ang sayawan at doon lang napansin ni Yana na nagkadikit na palang katawan nila at sobrang lapit na mukha nila. Naaamoy niyang mabango nitong hininga kasama na rin ang amoy ng tuba. Bahagyan lumayo si Yael kay Yana at tumabi na rin sila.
First time mo ba sa bar dance? Tumango si Yana bilang sagot. Parang hindi ang galing mo sumayaw, nakakasabay ka. Nahihiyaman ay ngumiti si Yana sa lalaki. Magaling kasi ang kasayaw ko. Bahagyang natawa si Yael. I'm flattered, but thank you for the compliment. Lumapit si Kikay sa kanila. Yana, nag-enjoy ka ba? Tumango si Yana. Tumingin si Kikay kay Yael. Thank you at sinayaw mo si Yana ha? Ngumiti lang si Yael. Wala yun. Sige't maiwan ko na muna kayo. Umalis na rin si Yael. Doon na nagsalita si Kikay nang malayo na sa kanila ang lalaki. So, anong pakiramdam na nasayaw mong crush mo? Hindi nagdalawang sagot si Yana. Masaya. May panunuksong tumingin si Kikay kay Yana. So, inaamin mo ng crush mo siya? Tumingin si Yana kay Kikay. Mukhang hindi ko lang siya crush, Kikay. I think I'm in love with him. Napapailing na lang si Kikay sa kaibigan niya. Alam ni Yana na sobra pa sa crush ang nararamdaman niya kay Yael. Sa lalaki niya lang kasi naramdaman ng ganito. Marami naman siya nakilala na gwapo pero kay Yael lang siya na-attract ng ganito. Gising na ba si Yana? Tanong ni Karina kay Kikay na kararating lang sa hapagkainan. Naghahanda ang ina niya ng agahan nila. Naku, tulog pa ma. Napadami ng inom ng tumba kagabi. Tumas ang kilay ni Karina. At hinayaan mo naman. Napanguso si Kikay at naupo. Hindi kaya, sinabihan ko na siya pero hindi naman siya nakinig Matamis kasi ang tumba kagabi kaya nagustuhan niya. Kaya yun, hanggang ngayon tulog pa. Hindi ko na lang din ginising. Tumango na lang si Karina at nagpatuloy sa paghanda. Magandang araw sa lahat. Sigaw ni Yael na makapasok sa bahay nila. Magandang araw sa pinakagaganda kong tita. Lumapit si Yael kay Karina at humalik sa pisngi nito. Magandang umaga din, Yael. Mukhang maganda ang gising natin ngayon Nag-enjoy ba kayo kagabi? Sumingit si Kikay na ngayon ay kumakain na ng saging. Paano hindi mag-e-enjoy? Nakasayaw niya lang naman kagabi si Yana. May panunukso na tumingin si Karina kay Yael. May gusto ka kay Yana, anak? Natawa na lang si Yael. Ay naku tita, huwag kayo maniniwala dito kay Kikay. Alam mo bang kagabi pa niya kami tinutukso? Baka mamaya maya na sa akin si Yana. Tumingin naman si Karina kay Kikay. Tigilan mo na nga ang pagtukso sa kanila, Kikay. Tama si Yael, baka mamaya maya si Yana kay Yael. Napanguso na lang si Kikay. Bigla silang natigilang lahat ang sumigaw ng pagkakalaka si Yana. Si Yana! Sabay-sabay nilang sabi at mabilis na pumunta sa kwarto kung saan nagagaling ang sigaw. Yana! Nakita nila si Yana na nagtatatalon sa takot habang nagsisigaw. There's a frog! There's a frog in the bed! Sigaw ni Yana habang nakaturo sa higaan. Take it out! Take it out! I don't like frogs! They are gross! Nakita nilang isang palaka na nasa higaan. Kinuha yun ni Yael at tinapon sa bintana. Lumapit siya kay Yana at hinawakan na magkabila nitong balikat. Wala nang palaka Yana, so calm down. Idinilat ni Yana mga mata at nakita mukha ni Yael na nag-aalala. Paano nakapasok ang isang palaka dito? Tanong ni Karina. Pasensya ka na sa nangyari, iha. Ayos lang po, tita. Nauutal na sabi ni Yana. Sino ba naman kasi ang hindi magugulat kung sa pagdilat ng mga mata niya, isang palaka agad ang bumungad sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Karina. Ay, mabuti pa magbihis ka at kakain na tayo. Tumango lang si Yana kaya lumabas na si Karina at Kikay. Nag-aalala naman na nakatingin si Yael sa kanya. Sigurado kang okay ka lang? Tumango naman si Yana. Oo, pasensya ka na kung nag-overreact ako. Ngumiti si Yael. Ayos lang, lalo na't hindi ka naman sanay sa probinsya. Sige, lalabas na ako. Tumango si Yana kaya lumabas na si Yael. Napatakip na lang siya sa mukha. Ngayon niya lang na-realize na sobrang nakakahiya palang ginawa niya kanina. Nag-hysterical siya dahil lang sa isang palaka. Ano na lang ang naging tingin ni Yael sa kanya? Napabuntong hininga na lang siya. Wala pa man pero mukhang bawas points na siya sa lalaki dahil sa pagiging maarte niya. Napanguso si Yana. Kasalanan kasi ito ng palakang yun Kapag talaga nakita ko yun, babatukan ko yun. Napailing na lang si Yana at naligo na lang. Nang makarating siya sa hapagkainan ay nakita niya ang mga magulang ni Kikay, si Kikay, ang kuya Wansyo nito at si Yael. Huminga muna ng malalim si Yana bago nagsalita. Ay, good morning po sa lahat.
Napatingin ng lahat ng tao kay Yana dahilan para mahiya siya. Pasensya na po sa abala kanina ha. Alam ko ang OA ng reaksyon ko kanina. Natawa naman si Kikay. Buti naman at alam mo. Mas lalo tuloy nahiya si Yana. Totoo nga niyang kaibigan si Kikay. Pinagtatawanan siya imbes na tulungan. Pinanlakihan ng mga mata ni Karina si Kikay dahilan para mapanguso ito. Wala yun, iha. Normal naman na naging reaksyon mo lalo na't hindi ka sanay sa buhay probinsya. Maupo ka na para makakain na tayo. Naupo na lang si Yana at lihim na siniko si Kikay. Nagtatanong naman at tumingin ito sa kanya. Pinaikutan na lang niya ito ng mga mata. Natapos din sila sa pagkain. Saan kayo mamamasyal ngayon, Kikay? Tanong ni Wancho kay Kikay. Plano kong dalhin sa ilog si Yana kung saan tayo naliligo nun. Napatango naman si Wancho. Maganda yon. Pasensya na't hindi ko kayo masasabahan ngayon May kailangan kasi akong asikasuhin sa mga tanim ngayon. But don't worry, nandito naman si Yael para samahan kayo. Gulat na napatingin si Yael kay Wancho. Ako? Turo ni Yael sa sarili. Hindi ba, sasama din ako sa iyo ngayon? Ngumiti si Wancho at tinapikan likod ni Yael. Come on, Yael. Be a gentleman. Hayaan mo ba mga babae na pumunta na sila lang sa ilog o mamasyal na wala man na silang kasama? Nahihiyaman na nakautingin siya na kay Yael. Oo nga naman, Yael. Hindi mo ba sasamahan ng pinakamaganda mong pinsan? Kapag bumalik na ako sa Maynila, ilang buwan na naman tayong hindi magkikita. Napakabot na lang sa batok si Yael. Sige na nga. Habang nakahawak si Kikay sa braso ni Yana habang naglalakad, ay nakasunod naman sa kanila si Yael na may dalang basket ang pagkain nila. Nilalakad lang nilang papunta sa ilog dahil malapit lang ito sa bahay ni Kikay. Namangha si Yana na makitang malinaw na ilog at may maliit na talon. Wow, ang ganda naman dito, Kikay! Tumango-tango si Kikay at proud na tinuro ang ilog. Well, welcome sa munti naming ilog. Dadalhin sana kita dito noon kaso nga unang araw mo pa lang dito sa probinsya, gusto mo na kagad umuwi. Nang hinayang naman si Yana. Hindi niya kasi na-enjoy ang lugar na ito dahil sa pagiging maarte niya noon, ay kinabukasan ay umuwi agad siya. Pero ngayon na nakabalik na siya dito, susulitin niya ang araw na nandito siya. Lalo na ngayon, may rason na siya para manatili na matagal dito. Tara Yana, maligo na tayo, masarap ang tubig dito. Nauna na itong naligo sa ilog. Napatingin si Yana kay Yael na nakaupo sa playmat. Ikaw Yael, hindi ka ba maliligo? Ngumiti si Yael at umiling. Hindi, wala akong damit na dala Tumango na lang si Yana. Sayang naman at hindi niya makakasama sa pagligo ang lalaki. Hinubad na niya ang suot niyang white t-shirt dahilan para bumungad ang kanyang suot na bra. Napaiwas ng tingin si Yael sa kanya nang sunod naman niyang hubarin ang kanyang short. Ngayon, nakatupis na siya. Kulay pula ito dahilan para mas lalo siyang pumuti. Ayaw mo ba talaga maligo? Hindi nakatingin si Yael kay Yana habang umiiling. Kahit ay hindi niya nakikita ang buong mukha ng lalaki, ay nakikita naman niya ang tenga nito na namumula. Napangiti tuloy siya. Sapat na sa kanya na dahil sa kanya ay namumula ang lalaki. Yana, halika na! Sigaw ni Kikay, kaya naman sumunod na si Yana dito. Masaya na naligo ang dalawang babae habang si Yael naman ay nagbabantay. Hindi siya makatingin sa magandang katawan ni Yana. Napatingin siya sa may kawayan at napatayo. Yael, saan ka pupunta? May titignan lang ako, babalik din agad ako. Nagkibit-balikat na lang si Kikay at nagpatuloy sa pagligo. Nagsasabuyan sila ng tubig ni Yana. Dahan-dahan naman na lumapit si Yael sa puno kung saan may napapansin siya. Habang papalapit siya dito, may naririnig siyang tawa ng mga lalaki. Grabe, ang gaganda nila. Tumango naman yung isang lalaki. Oo nga, lalo na yung nakatupis. Tumango naman ang isa nilang kasama. Sarap sigurong yakapin yan. Lalo na taga Maynila, napakalayo ng mga babae dito sa atin. Napakuyom ng kamao si Yael. Mga gago kayo. Nagulat ang mga lalaki nang suguron sila ni Yael at pinagsusuntok. Narinig naman ni Kikay at Yana ang sigaw, kaya agad sila napaalis sa ilog at pinuntahan si Yael na ginugulpi ang mga lalaking namboboso sa kanila. Yael! Kagad na inawat ni Kikay ang kanyang pinsan pero masyado itong malakas. Yael, tama na! Sinubukan naman ni Yana na pigilan si Yael. Niyakap na niya ang lalaki sa likod. Kagad na nagsitakbuhan ng mga lalaki na makawala ito sa paghawak ni Yael. Hahabulin pa sana niya ito nang
Hawakan ni Yana ang kamay ni Yael. Yael, tama na! Ano ba problema? Bakit mo ba sila pinagsususuntok? Nakakuyong pa rin ang kamao ni Yael at nakikita ni Yan ang galit sa mga mata nito. Ang mga gago na yun eh. Galit na tinuro ni Yael ang daan kung saan nagsitakbuhan ng 3 lalaki. Nakita kong pinagtitinginan kayo at pinag-uusapan ng ganun. Lalo ka na. Nagulat si Yana nang ituro siya ni Yael. Nasa probinsya ka kaya dapat hindi ka nagsusuot ng mga ganyan. Hindi sanay yung mga tao dito na nakakakita ng babae na nagtutupis kaya parang mga asong ulol ang mga lalaki nakakita sa'yo. Hindi nakapagsalita si Yana dahil sa gulat. Umuwi na nga tayo. Baka mamaya, mabasuhan na naman kayo. Magbisa kayo, Kikay. Naunang umalis si Yael habang tulala pa rin si Yana. Lumapit naman si Kikay sa kanya. Tara na, Yana. Nauunang maglakad si Yael habang nakasunod naman sina Yana at Kikay. Papauwi na sila ngayon. Pagpasensya mo na si Yael, Yana, ha? Dahil sa nangyari, nabitin tuloy tayo sa pagbigo. Kumunot noon ni Yana. Hindi ko maintindihan ng pinsan mo, Kikay. Bakit parang kasalanan ko pa kaya tinitignan ako ng ibang tao kanina? Napabuntong hininga na lang si Kikay. Ay, siguro ayaw niya lang na nababastos ka kaya siguro galit na galit siya. Bigla namang natigilan si Yana sa sarili. Ayaw nitong mabastos siya o baka naman ay nagsiselo si Yael dahil may ibang lalaki na nagkakagusto sa kanya. Parang gusto tuloy niyang kiligin. Ganyan talaga si Yael sa mga babae dito na nababastos sa mga lalaki. Kaya nga hindi niya kilala, basta binabastos ay pinagtatanggol niya. Kaya ang maraming humanga sa kanya at mas lalong nagkakagusto dahil sa pagiging gentleman niya. Napatango na lang si Yana. Ganun pala. Napabuntong hininga na lang siya. May parte sa kanya na nagigilty dahil sa kanya, napaaway ang lalaki. Nang makauwi sila ay agad din na nagpaalam si Yael. Mukhang bad trip ito. Ni hindi na nga nagpaalam sa kanila ni Kikay. Ikinuwento naman ni Kikay sa kanyang ina ang nangyari. Parang nakahinga na maluwag si Karina. Ay, mabuti na lang pala't nandoon si Yael para ipagtanggol kayo. Napapailing na lang si Karina. Kahit sa lugar talaga may mga lalaking bastos, kaya palagi kayo mag-iingat, okay? Sabay naman na tumango sina Yana at Kikay. Nang malapit na maghapon ay nagpasama siya kay Kikay kung nasan ngayon si Yael. Nagdala din siya ng merienda. Nagulat si Yael na makita sila sa rancho. Anong ginagawa niyo dito? Bahagya namang tinulak ni Kikay si Yana. May gusto kasing sabihin si Yana sa'yo. Sabi ni Kikay na may kasamang panunukson tingin dahilan para panlakihan ito ng mga mata ni Yana. Dito tayo, Yana. Bahagya silang lumayo sa mga kabayo. Mukhang hindi na bad trip si Yael dahil nakangiti na ito ngayon. Ano palang gusto mo sabihin? Ibinigay ni Yana ang dala niyang kakanin. Para sa'yo. Kinuha naman ito ni Yael. Naku, hindi ka na sana pa nagabala. Napalabi si Yana. Kinakabahan siya pero pinapalakas na lang niyang kanyang loob. Gusto ko nga palang mag-sorry sa nangyari kanina. Napakamot sa batok si Yael na tila nahihiya. Mukhang ako nga ang dapat mag-sorry sa'yo. Nasigawan patuloy kita. Hindi ko naman yung sinasadya. Nadala lang ako naggalit ko kanina sa mga lalaki ng boboso sa inyo. Tumango si Yana. Ayos lang. Hindi mo naman kasalanan yun. Kasalanan ko rin naman at nagsuot ako ng ganun. Umiling si Yael. Hindi mo kasalanan yun, Yana. Dapat mas binantayan ko pa kayo. Sarili mo yan kaya ikaw dapat ang magpasya kung anong gusto mo suotin. Sadyang may mga tao lang talaga na, alam mo na. Sabi ni Yael at nagkibit balikat. Tumango si Yana bilang pagsang-ayon. Totoo yan. Kahit nga si Maria Clara na madre, naripa eh. Huminga ng malalim si Yana. Gusto ko din magpasalamat sa pagtatanggol mo sa amin kanina. I really appreciate it. Ngumiti si Yael. Wala yun. Basta kapag may kailangan ka, huwag ka mahiya na lumapit sa akin, ha? Kinikilig na naman si Yana dahil sa pamatay nitong ngiti. Kunwari na lang na napatingin siya sa kabayo para hindi nito mahalata ang namumula na naman niyang pisngi. So, may kabayo din pala kayo? Tumango si Yael at pinakilala ni Yael ang kabayo niya. Ito si Silvestre, ang kabayo ko. Gusto mong subukan na sumakay? Bahagyang nagulat si Yana. Pwede? Tumango si Yael. Oo naman, halika. Hinawakan ni Yael ang mukha ng kabayo. Silvestre, may papakilala ko sa'yo. Inilahad ni Yael ang kamay niya kay Yana na kanya namang tinanggap. Siya si Yana. Inilapit ni Yael ang tenga niya sa kabayo at may binulong. Nagtataka naman si Yana. Anong binulong mo sa kanya?
Ngumisi si Yael. Secret. Napanguso na lang si Yana. Pinahawakan ni Yael si Yana sa kabayo pero bahagya siyang napalayo. Huwag ka matakot, mabait tong si Silvestre. Kinakabahan si Yana dahil ito ang unang beses na makakahawak siya ng kabayo. Hindi kasi talaga siya mahilig sa kabayo dahil natatakot siya. Baka kasi bigla siya nitong sipain kagaya na lang ng mga nakikita niya. Pero dahil sa sinasabi ni Yael ay kakayanin niyang huwag matakot. Hindi makapaniwala si Yana na sa paghawak niya sa kabayo ay hindi ito gumalaw. Napaka-soft ng balahibo nito. Mukhang natuwa naman ang kabayo sa kanya kaya napangiti siya. Gusto mo ba sumakay sa kanya? Napatingin si Yana kay Yael. Okay lang sa'yo? I mean, kabayo mo siya at okay lang sa'yo na may ibang tao na sumakay sa kanya? Ngumiti si Yael. Kung ikaw ba naman, bakit hindi? Kumabog na mabilis ang puso ni Yana dahil sa sinabi ni Yael. Inilahad nito ang kamay sa kanya na kanya naman tinanggap. Inalalayan siya nitong sumakay. Ang akala niya ay siya lang ang sasakay sa kabayo pero nagulat lang siya na sumakay din si Yael sa likod niya. Para nang lalabas ang puso niya na maramdaman niyang makisig na katawan ng lalaki sa likod niya. Halos hindi siya makalunok sa sobrang kaba. Para na nga ring nanginginig ang mga kamay niya na nakahawak sa tali ng kabayo nang hawakan din ito ni Yael. Ya! Sa pagsigaw ni Yael ay agad na tumakbo ang kabayo. Kinakabahan si Yana dahil ito ang first time niya pero kung iisipin niya na kasama niya si Yael ay napapalitan ng kilig ang takot na nararamdaman niya. Hoy! Saan kayo pupunta? Sigaw ni Kikay na makita ang dalawa pero hindi na siya naririnig ng dalawa dahil medyo malayo na ito. Hinawakan naman ni Wancho ang balikat ni Kikay. Hayaan mo na mag-date ang dalawa. Napanguso naman si Kikay. Sana naman nagpaalam muna sila. Hindi nagtanong si Yana kung saan siya dadalhin ni Yael pero kung saan man wala siyang pakialam. As long as kasama niya ang lalaki. Natatawa na lang siya at napapailing. Ganon na ba talaga siya ka-in love sa lalaki para maisip niya ang ganon? Huminto lang ang kabayo na makarating na sila sa isang burol. Unang bumaba si Yael at inilahad ang kamay sa kanya. Dahil sa kaba kanina ay medyo nanginginig pa ang katawan niya kaya sa pagbaba niya ay na-out of balance siya. Mabuti na lang ay nasalo siya ni Yael. Sorry. Nauutal na sabi ni Yana. First time ko kasing sumakay ng kabayo kaya medyo kinabahan ako. Hinawakan naman na mabuti ni Yael ang kamay niya. Bumaba ka sa akin na mabuti. Idinaan na lang ni Yana sa tawa ang kahihiyan niya. Dinala siya ni Yael sa nag-iisang puno na nandito sa burol. Bakit tayo nandito? Halika. Napatingin si Yana sa kamay niya nang hawakan ito ni Yael at hilahin siya papunta sa puno. Natigilan siya na makitang kulay kremang langit. Papalubog na rin ang araw kaya napakaganda nito. Napahawak si Yana sa kanyang bibig. Ang ganda! Nagustuhan mo ba? Tumango naman si Yana. Marami na siya nakitang sunset sa buhay niya pero ito na yata ang pinakamaganda dahil kasama niya si Yael. Naupo sila sa damuhan habang nakatingin sa araw na papalubog. Matagal mo na bang kabayo si Silvestre? Tanong ni Yana para may mapag-usapan naman sila. Kumakain na ng dahol ngayon ang kabayo. Since bata pa siya. Nagulat naman si Yana. Talaga? Tumango si Yael. Ang tagal na rin pala. Muling tumango si Yael. Oo, regalo siya sa akin ng papa ko. Kaya nga mahal na mahal ko yan eh. Sana ako rin, mahalin mo. Sabi ni Yana sa kanyang isip. Natatawa na lang siya dahil sa pagiging corny niya. Mukhang masayang kaibigan ko ngayon ah. May panunuksong sabi ni Kikay habang si Yana ay nakaupo at nagsusuklay sa mahaba niyang buhok. So, kumusta naman ang date yun ni Yael? Napangiwi si Yana pero deep inside ay kinikilig. Date? Anong date ang pinagsasasabi mo dyan? Asus, deny pa more. Kung umalis kayo kanina para kayong Romeo and Juliet na tumatakas ah. Natatawa na lang si Yana sa kaibigan niya. So ano nga, magkwento ka naman. Kung tumahimik ka parang hindi mo kaibigan ah. Napapailing na lang si Yana at nagkwento. Bago pa kasi dumilim kanina ay umuwi na sila ni Yael. Kagad din nagpaalam ang lalaki dahil naghihintay ang mga magulang nito sa bahay nito. Hindi na rin siya nagisa kanina ni Kikay dahil naghapunan na agad sila. Yun lang, nagkwentuhan lang kayo tungkol sa kabayo tapos umuwi na. Tumango naman si Yana dahilan para tignan siya ni Kikay at mukhang hindi naniniwala sa kanya. Baka naman may hindi ka pa sinasabi sa akin ha.
Kumunatan noon ni Yana. Ano naman yun? Baka nahihiya ka lang sabihin sa akin. Baka nag-kiss kayo under the sky. Nanlaki ang mga mata ni Yana at tinulak ang kaibigan. Ano nag-kiss pinagsasasabi mo? Kakikilala pa nga lang namin, nag-kiss na agad. Natawa naman si Kikay. What? Hindi naman yun common sa panahon natin ngayon ah. Uso nga sa atin ang one night stand. Mas lalong nanlaki ang mga mata ni Yana. Sila yon at hindi ako. Dalagang Pilipina pa rin ito, no? Natatawang umiling si Kikay. Sa bagay, kaibigan kita kaya alam kong hindi ka kagad bibigay. In case naman nabibigay ka, alam ko naman na papanagutan ka ng pinsan ko. Napapailing na lang si Yana sa pinagsasasabi ng kaibigan niya. Simula ng araw na yon ay mas lalo pang naging close sina Yana at Yael, lalo na't napapansin niya na iniiwan sila ni Kikay para magkaoras sila. Okay din naman siya para mas makasama niyang lalaki at mas makilala pa. Gusto mo bang mamasyal sa plaza? Napatingin si Yana kay Yael. Nandito ulit sila sa rancho. Nagiging horse lover na rin siya dahil kay Yael. Pwede. Tumingin si Yana kay Kikay. Kikay, gusto mo bang sumama sa amin ni Yael? Pupunta daw kami sa plaza. Umiling si Kikay. Hindi na, ayoko maging third wheel sa inyo no. Pinanlakihan ng mga mata ni Yana ang kaibigan pero natawa lang ito. Kayo na lang, parang mas gusto kong matulog ngayon. Dagdag pa ni Kikay habang humihikab. Si Yael ang bahala sa inyo. Bye, lovebirds! Kumakaway pa si Kikay habang naglalakad papalayo. Napapailing na lang si Yana. Siyang nahihiya sa pinagsasasabi ng kaibigan niya. Pagpasensya mo na si Kikay ha, kung ano-ano na lang pinagsasasabi. Ngumiti lang si Yael. Huwag kang mag-alala, sanay na rin ako sa pinsan ko na yan. Sumakay na sila sa kotse ni Yael. Kinikilig si Yana dahil pinagbuksan pa siya ng lalaki ng pintuan. Napaka-gentleman talaga nito. Dumating na rin sila sa plaza. Tamang-tama lang ang dami ng tao. Hindi kagaya ng Luneta Park na napakaraming tao lalo na magpamilya. Ilan lang mga tao dito kapag ganitong araw. Napatingin si Yana kay Yael. Mukhang nababasa nitong iniisip niya. Bakit naman? Marami kasi sa mga tao dito, busy sa trabaho. Alam mo naman sa probinsya, mahirap lang mga tao dito at mas priority nilang magtrabaho para may makain araw-araw kaysa gumala. Nakaramdam naman ng awa si Yana sa mga tao. Nung nasa Maynila kasi siya ay marami siya nakikitang mga tao na namamasyal kahit hirap sa buhay. Kahit sa Luneta ay masaya na sila. Napatingin siya sa parte ng plaza kung saan naglalaro ang mga bata. May maliit kasi na playground doon. Mabuti naman may mapaglalaroan ng mga bata dito. Tumango si Yael. May lumapit sa kanilang bata at niyakap si Yael. Kuya Yael! Kinarga ni Yael ang bata. Salamat po pala sa palaruan na binigay niyo. Napakasaya po namin. Bahagyang ginulo ni Yael ang buhok ng bata. Wala yun. Masaya ba kayo? Tumango naman ang bata. Opo kuya! Napatingin ng bata kay Yana. Sino siya kuya? Nobya mo ba siya? Namula naman ang magkabilang pisngi ni Yana. Ginulo na naman ni Yael ang buhok ng bata. Ikaw talaga, napakabata mo pa pero alam mo na yan. Kaibigan siya ni Ate Kikay mo, siya si Yana. Yana, si Ben pala, isa sa anak ng mga magsasaka namin. Ngumiti naman ang bata kay Yana. Hello po, Ate Yana. Ngumiti si Yana at kumaway pabalik sa bata. Hello Ben, napaka-cute mo naman. Mahinang pinisil ni Yana ang pisngi ng bata. Namula ang pisngi nito. Cute daw po ako, Kuya Yael. Natawa na lang si Yael at binaba ang bata. Maglaro ka na nga lang ulit. Kumaway ang bata sa kanila at nakapaglaro ulit sa mga bata. Kahit bata, nagkakakrush siya ah. Hindi alam ni Yana kung compliment yun o ano. So, ikaw pala naglagay ng palaruan? Nakakamot sa batok si Yael habang tumatango. Oo, gusto ko kasi na maging masaya mga bata. Mahilig ka sa bata? Tumango si Yael habang nakangiting nakatingin sa mga bata. Oo, wala kasi akong kapatid kaya hindi ko naranasan magkaroon ng kalaro sa bahay. Nakakalaro ko naman ng ibang mga bata nun, pero iba pa rin kapag sarili mong kapatid ang kalaro mo. Nainggit nga ako nun kina Wancho dahil may kapatid siya eh. Kahit na parang aso't pusan dalawang yun, alam ko na kapag kailangan nila ng tulong, nandiyan ang isa't isa para sa kanila. Magkatulad pala sila ni Yael. Nag-iisa lang ding anak. Tumingin si Yael kay Yana habang may ngiti sa labi. Kaya pinangako ko sa sarili ko na kapag ako nag-asawa, gusto ko ng maraming anak para mas masaya.
Napaiwas ng tingin si Yana kay Yael. Nahihiya siya at the same time ay kinikilig din. Pakiramdam niya kasi sa kanya mismo sinasabi ng lalaki ang mga yon, na para bang siya gusto nitong maging ina sa mga anak nito. Sa pamamasyal nila ay maraming nalaman si Yana tungkol kay Yael na dahilan para mas lalong lumalim ang pagtingin niya dito. Wala siya nakikitang kahit anong masama sa lalaki para ma-discourage siya. Lahat ng nalalaman niya tungkol sa lalaki ay puro magaganda. Wow! Kailan ka pa nakailam sa kusina? Tanong ni Kikay habang nakatingin kay Yana naghihiwa ng mga rekados para sa sinigang na baboy. Ngumiti si Yana. Ngayon lang. Sabay na natawan dalawa. Ano naman nakain mo at nagluluto ka ngayon? Hindi tumingin si Yana sa kaibigan niya at nakafocus lang sa hinihiwa niya. Sabi kasi ni Manang Sabel, paborito daw ni Yael ang sinigang na baboy. And? Tanong ni Kikay habang nakataas ang kilay niya. Itinaas ni Yana ang kutsilyo na hawak niya. At ang sabi nila, a way to a man's heart is to his stomach. Napapailing si Kikay habang pumapalakpak. Grabe! Iba talagang tama mo sa pinsan ko ha. Sino mag-aakala ng Marting si Yana na sa mga yaya niya lang umaasa? Ni minsan hindi nakikilam sa kusina ay nagluluto na ngayon? Para kanino? Para sa gwapo kong pinsan. Napapailing na lang si Kikay. Iba talaga nagagawa ng pag-ibig, nakakabilib. Pinalakihan ni Yana ng mga mata si Kikay. Itiko mo nga yung bibig mo, Kikay, baka mamaya may makarinig sa'yo at makarating yan kay Yael. Kumuha ng apple si Kikay at kinagat ito. Di mas maganda, alam na niya agad. Kapag nagtanong siya, wala ka nang ibang gagawin kundi umamin. Napapailing na lang si Yana. Umalis ka na nga dito, baka hindi pa maging masarap ang niluluto ko dahil sa'yo. Oo naman, nahiya naman ako. Paalala ko lang Yana ha, sa amin tong kusina. Kahit ganun ang sinabi ni Kikay ay umalis pa rin ito. Nagpaturo siya kay Manang Sabel kung paano magluto ng sinigang na baboy. Dahil sa wala siyang tiwala sa panlasa niya ay si Manang Sabel ang pinagtimpla niya. Baka kasi hindi maging masarap. Masasayang lang ang mga rekados. Nakikigamit lang naman siya sa mga gamit dito kaya hindi niya dapat sayangin. Ang sarap niyo naman po magluto, Manang Sabel. Baka kung ako nagtimpla, maglasang dagat yan. Natawa naman si Manang Sabel. Pero kung gusto mong matuto ay kailangan ikaw ang magtimpla. Dapat kaunti na munang ilagay mong asin at ilang pampalasa at dagdagan mo na lang kapag sa tingin mo ay kulang pa. Tinapik ni Manang Sabel ang balikat ni Yana. Huwag kang mag-alala, makukuha mo rin ang masarap na pagtimpla. Hindi lang ng sinigang na baboy, kundi ang iba pang putahe. Nakikita ko magiging isang mabuti kang may bahay. Natouch naman si Yana sa sinabi ni Manang Sabel. Maraming salamat po, Manang Sabel. Lakas loob na pumunta si Yana sa bahay ni Yael. Ang sabi kasi ni Wancho ay nandoon ang lalaki. Nagpapasama siya kay Kikay pero ang luka-luka ay may lakad daw. Kaya sinamahan na lang siya ng isa sa mga trabahante ni na Kikay papunta sa bahay ni na Yael. Tuloy po kayo, ako na po magdadala nito sa kusina. Ibinigay na ni Yana ang dala niyang ulam. Salamat po. Si Yael? Nasa kwarto niya po. Puntahan niyo na lang po. Napatingin si Yana sa katulong dahil sa sinabi nito. Sinabi yun ng katulong kung nasa ng kwarto ni Yael at saka umalis. Seryoso ba ito? Gusto ng katulong na puntahan niya si Yael kaysa tawagin ito? Napailing na lang siya. Curious din siya na makita ang kwarto ng lalaki kaya kahit nagdadalawang isip ay pumunta pa rin siya doon. Kumatok muna si Yana sa kwarto ng lalaki. Ilang beses siyang kumatok pero wala siyang naririnig na sagot. Sinubukan niyang buksan ang pinto at hindi ito nakalak. Dahan-dahan niya itong binuksan at sumilip muna. Yael, si Yana to. Wala pa ring narinig na sagot si Yana kaya pumasok na siya. Napatingin siya sa malaking kwarto ng lalaki. Malamig ang kwarto ng lalaki kahit na hindi naka-aircon. Nakabukas ang veranda at malalaking bintana ng kwarto. Gawa din sa kahoy ang bahay ni na Yael. Napakalinis ng kwarto. Mukhang wala si Yael dito. Lalabas na sana si Yana nang may mapansin siya notebook na bumukas dahil sa hanginan nanggagaling sa bintana. Nakurious siya kaya lumapit siya doon. Nagulat siya na makita na isa itong diary. Hindi niya aakalain ang isang lalaki na katulad ni Yael ay may diary din pala. Ang akala niya kasi ay mga babae lang ang nagda-diary. Binasa niya nakasulat. Dear Diary,
Ito ang unang beses na magsusulat ako ng diary. I know it sounds weird, but I don't want to forget this day. Today is March 22, 2020. I met this woman in Hawaii. Hindi ko alam kung bakit nang una ko siyang makita ay may kakaiba kong nararamdaman para sa kanya. She was so beautiful wearing those dress while dancing. Parang mga alon ng mahaba at kulot niyang buhok. Sumasabay sa indak sa tuwing sasayaw siya. Her beautiful face, beautiful eyes, and her beautiful smile. Everything about her is beautiful. Is this what they call love at first sight? Sa bilis ng pagtibok ng puso ko ngayon, I think I'm in love with this woman. Ito ang unang beses na naramdaman ko to. Marami na akong nakilalang babae, pero sa kanya ko lang naramdaman to. Tama nga sabi ni Wancho. Kapag tinamaan ka ni Cupido, wala kang magagawa. I know in myself that I love this woman I met in Hawaii. And I know that I won't forget her for the rest of my life. Napakurap-kurap si Yana. Hindi niya namamalaya na umiiyak na pala siya habang binabasa ito. Sana pala hindi na lang siya na-curious. Hindi sana siya nasasaktan ngayon. Pero kung hindi niya nalaman to, hanggang ngayon, mukha pa rin siyang tanga. Ma'am? Tinawag ng katulong si Yana na tumatakbong palabas ng bahay. Napakamot na lang siya sa batok. San kaya yun pupunta? Nakatakip sa bibig si Yana habang tumatakbo. Huminto siya sa ilalim ng puno. Napahawak siya sa puno at tuluyan ng bumagsak. Doon napahagulhol si Yana. Hindi niya inaasahan na may iba na palang minamahal si Yael. Pero ano yung mga pinapakita ng lalaki sa kanya? Ang sabi niya sa diary ay hindi niya makakalimutan ng babaeng yun. Hindi kaya panakip butas lang siya ng lalaki? Nagtataka si Kikay dahil naging malamya ang kaibigan niya mula sa bahay ni Yael. Hindi ba dapat masaya ito lalo na't nagkatay mulit ang dalawa? Gusto niya magtanong pero ang aura ng kaibigan niya ay mukhang nagsasabi na huwag siya nitong kausapin. Nasa likod sila ng bahay ngayon at umiinom ng tuba. Hindi siya makapaniwala na nakatingin kay Yana at hindi niya alam kung ilang baso na ng tubang na inom. Kung uminom ito ay parang broken-hearted ito. Tama na yan, Yana. Madami ka na nainom. Pinigilan ni Yael ang kamay ni Yana. Naiinis naman na nakatingin siya sa lalaki. Ano bang pakialam mo? Lumapit si Kikay sa kanyang kuya Wancho habang nakatingin sa dalawa. Kuya, nag-away bang dalawa nang hindi ko alam? Nagkibit-balikat si Wancho habang umiinom. Aba, malay ko. Tinanong mo sana ang kaibigan mo. Napabuntong hininga si Kikay. Simula kasi kahapon parang bad trip na si Yana kaya hindi na ako nakapagtanong. Si Yael, wala ba siya nasasabi sa'yo na nag-away sila? Umiling naman si Wancho. Wala naman. Naging masayahin nga yan simula nang dumating si Yana dito eh. Inilapag ni Wancho ang baso sa mesa. Mabuti pa, iwan na muna natin silang dalawa para makapag-usap sila na maayos. Tumango naman si Kikay. Dahan-dahan silang umalis para hindi maistorbo ang dalawa. Pero mukhang hindi nga sila napapansin ng mga ito eh. Ano ba nangyayari sa'yo? Ang sabi ng katulong pumunta ka daw sa bahay pero nagmamadaling umalis. Sinubukan din kitang kausapin pero parang umiiwas ka. May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? May problema ba? Naiinis na nakatingin si Yana kay Yael. Ikaw ang problema ko dahil pinaasa mo ko. Dahil sa mga pinapakita mo sa akin ay nagkaroon ako ng lakas ng loob. Naisip ko na baka may chance din na magkagusto ka sa akin dahil napakabait mo sa akin. Napaka-gentleman at sweet. Tapos ngayon malalaman ko na lang na may mahal ka palang iba. Alam mo ba kung gano'ng kasakit yun para sa akin? Nagmukha akong tanga. Pinaasa mo ang puso ko. Gustong sabihin niya na mga salitang yon pero pinili na lang niya na manahimik. Para kasi sa kanya ay magbumukha lang siyang tanga at nakakahiya yun. Wala namang sinasabi ang lalaki sa kanya. Sadyang siya lang itong nagbigay ng meaning sa mga ginagawa ng lalaki sa kanya. Siya lang itong nag-assume kaya siya lang ang dapat sisihin sa pagiging tanga niya. Huminga ng malalim si Yana. Ay, wala. Hinawakan ni Yael ang kamay ni Yana. Anong wala? Napatitig si Yana sa mga mata ng lalaki na tila ba parang nagsusumamo. Sabi mo sa akin kung anong problema, Yana. Napakibot-kibot ang labi ni Yana. Pinipigilan niyang maiyak sa harap ng lalaki. Hinawakan niyang pisngi ni Yael at ngumiti. Kahit na mali ang pagka-assume niya sa mga pinapakita ng lalaki sa kanya, inaamin niya na naging masaya siya sa lahat ng oras na kasama niya ang lalaki. Kaya kahit nasasaktan siya ngayon, wala siyang pinagsisihan na nakilala at minahal niya si Yael.
Hindi siya yung tipo na magsasabi na sana hindi na lang kita nakilala para hindi na lang ako nasaktan. She treasures all her memories with Yael. Kahit nahiram lang ang kasayahan na yon, masaya na siya. At least, naranasan niya maging masaya kasama si Yael. Dahan-dahan na inilapit niya ng kanyang mukha sa mukha ng lalaki at hindi nagtagal, ay naglapat din ang mga labi nila. Kumabog ng mabilis ang puso niya. It was her first kiss. At kahit kailan, hindi niya pagsisisihan na binigay niya kay Yael ang first kiss niya. Pilit ang ngumiti si Yana na maghiwalay ang mga labi nila. Thank you sa lahat, Yael. Naging masaya ako nakasama ka habang nandito ako. Ikaw ang dahilan kaya mas naging masaya ang bakasyon ko dito. Magtatanong pa sana si Yael nang biglang mawala ng malay si Yana. Mukhang tinamaan na ito ng tuba. Hindi maintindihan ni Yael kung bakit parang may kakaiba sa pagpapasalamat ng babae. Napapailing na lang siya. Siguro dala na rin ng kalasingan kaya nagiging sentimental ang babae. Binuhatan ni Yael si Yana papunta sa kwarto ni Kikay. Ano nangyari? Napabuntong hininga si Yael nang mailagay na niya sa kama si Yana. Nawala ng malay dahil sa kalasingan. Inayos ni Yael ang kumot ni Yana. Mauna na rin ako, Kikay, at maaga pa ako bukas sa palayan. Tumango na lang si Kikay. Hinalikan muna ni Yael si Yana sa noo bago ito umalis. Kinikilig naman si Kikay sa nakita. Lumapit siya kay Yana na mahimbing na natutulog. Ay naku Yana, baka himatayin ka bukas kapag nalaman mo kung anong ginawa ni Yael. Napapailing na lang si Kikay at pumasok sa banyo. Mahal na mahal kita Yael. Ako na lang sanang babaeng mahal mo. Sabi ni Yana habang natutulog. Tumulo ang luha niya. What? Pero bakit? Tanong ni Kikay. Bigla ba naman kasing uuwi ng Maynila si Yana? Okay lang naman sa kanya pero bakit biglaan? Kagabi lang ay nag-inuman pa sila tapos ngayon uuwi na ito? Teka, bakit biglaan naman yata? Maliit ang umiti si Yana. Kagabi ko sana sasabihin sa'yo kaso nga nalasing ako. Tumawag kasi si Mommy at sinabi na umuwi si na Lola at gusto akong makita. Nalungkot naman si Kikay at naupo sa kama. Sayang naman, magsasaya pa tayo dito eh. Napabuntong hininga si Yana. Oo nga eh, siguro sa susunod naman. Pero mukhang imposible dahil ayaw nang balikan ni Yana ang lugar na ito, lalo na't marami silang magagandang alaala ni Yael dito. Teka, ngayon ka na ba talaga aalis? Tumango si Yana. Oo, nandiyan na yung magsusundo sa akin. Hindi ka man lang ba magpapaalam kay Yael? Biglang natigilan si Yana at pilit nang ngumiti sa kaibigan. Hindi na siguro. Ikaw na lang magpaalam para sa akin. Tumango si Kikay. Lumapit siya kay Yana at niyakap ito. Mamimiss kita Yana. Bagyang natawa si Yana. Kung makamiss ka naman, magkikita naman tayo pag uwi mo sa Manila. Kahit nalulungkot ay walang magagawa si Kikay. Inihatid na niya ang kaibigan sa sasakyan na sumundo dito. Nagpaalam na rin si Yana kina Wancho at sa mga magulang ni Kikay. Parang ang ayaw pa siyang pauwiin ng mga ito pero ayaw ding manatili pa ni Yana dito dahil mas masasaktan lang siya sa tuwing makikita si Yael dahil alam niyang hindi magpapasa kanya ang lalaking minamahal niya. Ano? Bakit hindi man lang siya nagpaalam sa akin? Tanong ni Yael. Nalaman niyang umuwi na pala ng Maynila si Yana. May dala pa naman akong prutas na bagong pitas para sa kanya. Nanghihinayang si Yael. Ngayon ay mukhang alam na niya kung bakit nagsalita ng gano'n ng babae kagabi. Bigyan mo ako ng address niya, Kikay. Kumunot naman na noon ni Kikay. Bakit naman? Seryoso na tumingin si Yael sa pinsan niya. I promise to myself that I will let her go again. Nagkatinginan sina Kikay at Wancho. Anak, napatingin si Yana sa kanyang ina na naupo sa kaharap niyang upuan. Nasa garden kasi siya ngayon. Simula nang umuwi ka galing sa probinsya ni Kikay, mukhang naging matamlay ka. Ayos ka lang ba? May nangyari ba doon? Simula kasi nang umuwi siya ay buong araw lang siya nagkukulong sa kwarto niya. Inaaya din siya ng mga magulang, pinsan at mga kaibigan niya na gumala pero wala siyang gana. Umiling naman si Yana. Okay lang ako ma'am, siguro napagod lang ako sa biyahe. But it's been 4 days simula na makauwi ka. Hindi naman nakasagot si Yana dahilan para mapabuntong hininga ang ina niya. Okay, I won't ask anymore. Basta kung gusto mo ng kausap, nandito lang ako, okay? Tumango lang si Yana sa ina niya kaya umalis na ito.
Napatingin na naman siya sa malayo at napabuntong hininga. Hindi na niya mabilang kung ilang beses na siyang napapabuntong hininga ngayong araw na ito. Hindi niya alam na ganito palang maging broken-hearted. Nakakawala ng gana sa lahat ng bagay. Miss Yana, may bisita po kayo. Hindi tumingin si Yana sa katulong. Pakisabi na ayoko ng bisita ngayon, Manang. Kahit ako, ayaw mo? Biglang natigilan si Yana at napatingin sa nagmamay-ari ng boses. Bigla siya napatayo. Yael? Bulalas at hindi makapaniwalang sambit niya sa pangalan ng lalaki. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman kung saan ako nakatira? Paano? Nalilito si Yana. Lumapit si Yael sa kanya. Nandito ako para sa'yo. Natigilan si Yana at napatingin kay Yael na nakangiting nakatingin sa kanya. Hiningi ko kay Kikay ang address mo. Kumunot ang noon ni Yana. Pero bakit? Hinawakan ni Yael ang kamay ni Yana. Because I can't let you go again, Yana. Nagtataka si Yana. Anong ibig mong sabihin? Bago pa man sumagot si Yael, ay muling nagsalita si Yana. Pinapaasa mo na naman ba ako, Yael? Si Yael naman na nagtaka. What do you mean? Binawi ni Yana ang kamay niya mula sa pagkakahawak ni Yael. Alam ko na, Yael. Alam ko nang may iba kang mahal. Kumunot ang noon ni Yael. Nabasa ko ang diary mo. Nanlaki ang mga mata ni Yael at medyo namula ang tenga dahil sa kahihiyan. Kaya kung nandito ka para gawin akong panakip butas at paasahin na naman ako, no thanks. Kaya nga ako umalis para makapag-move on na sa'yo. Makapag-move on? Ibig sabihin, mahal mo na ako? Biglang natigilan si Yana at gustong sampalin ang sariling bibig. Pinahamak na naman kasi siya ng bibig niya. Huminga siya ng malalim. Mas mabuti na rin siguro na makapag-usap sila ng masinsina ng lalaki para matapos na lahat ng ito. Tumingin si Yana ng diretso kay Yael. Oo, Yael. Mahal na kita. Nakakatawa nga dahil unang beses pa lang kitang makita. Minahal na kita. Those killer smile of yours. That damn smile. Huminga ng malalim si Yana para hindi siya maiyak. Tapos dagdagan pa ng pagiging mabait mo. Pagiging caring at gentleman. Sa itsura mo yan. Tinuro ni Yana ang mukha ni Yael. That handsome face of yours? Paano hindi mas mahuhulog ang loob ko sa'yo? Napapailing si Yana at hindi napigilan na maiyak. Oo, ang tanga ko. Ang tanga ko kasi hindi ako naglakas loob na magtanong sa'yo kung may mahal ka na bang babae. Kasi sa ilang araw na magkasama tayo sa probinsya, wala ka namang nababanggit sa akin eh. Kaya nag-assume ako. Napatakip sa bibig si Yana. Nag-assume ako na baka may nararamdaman ka na rin sa akin. Bigla silang natahimik. Ang mahihinang paghikbi na lang ni Yana ang naririnig nila. Lumapit si Yael kay Yana at inalis ang kamay niya sa bibig. Pinunasan niya ang pisngi ni Yana. Alam mo bang, sobra kong saya na marinig mula sa'yo na mahal mo ko. Sinapo ni Yael ang mukha ni Yana at ngumiti. Kasi mahal din kita, Yana. I love you damn much na pumunta pa ako dito sa Maynila para lang habulin ka. Kumunot naman ang noon ni Yana. What? Natawa naman si Yael. Hindi mo binasa ng buong diary ko, no? Umiling naman si Yana. Kaya ka naman pala nagkaganyan. Pinungpunasan pa rin ni Yael ang pisngi ni Yana dahil patuloy na tumutulo ang mga luha nito. I met this beautiful woman back when I was in Hawaii. Birthday ng kaibigan ko at doon siya nag-celebrate sa isang beach house. Nakita ko siya pero hindi ako nagkaroon ng pagkakataon na makausap siya o malaman man lang ang pangalan niya. Bigla na lang kasi siya nawala sa paningin ko. And since that day, hindi na siya nawala sa puso't isip ko. Hinawakan ni Yael ang kamay ni Yana at mahina itong pinisel. And years later, ang akala ko hindi ko na siya ulit makikita pa. Pero parang kami talaga nakatadhana para sa isa't isa. Dahil muli ko siya nakita sa barn dance. Nagtataka si Yana. Na makita ko siya ulit, sinabi ko sa sarili ko na this time, aalamin ko ng pangalan niya. That I won't let her go again. Gusto ko sana siyang lapitan at itanong kung anong pangalan niya pero naunahan ako ng takot at hiya. Paano kung ayaw niya sa akin? Pabuti na lang at lumapit sa akin ang pinsan ko at pinakilala siya. And her name is Yana. Napakurap-kurap si Yana at napaturo sa sarili. Ako? Nauutal na tanong ni Yana. Tumango naman si Yael bilang sagot. Hinawi niya ang buhok nito at inipit sa gitna ng tenga nito. Yes, it's you, Yana.
Ikaw ang babaeng una ko palang nakita, minahal ko na agad. Ikaw ang babaeng nakita ko sa Hawaii at ikaw ang babaeng mahal ko mula Hawaii hanggang dito sa Pilipinas. Napaiyak na naman si Yana. This time, it was a tears of joy. Hindi siya makapaniwala sa nalaman niya. Ang tanga ko talaga. Nagselos ako sa babaeng sinabi mo sa diary mo tapos ang ending, ako lang pala yun. Napanguso na lang si Yana. Bahagya namang natawa si Yael. Kung sana, kasi binasa mo ang buong diary, malalaman mo na yan ang pangalan ng babaeng tinutukoy ko. Mas lalong napanguso si Yana nang tumawa si Yael. Huwag mo nga akong pagtawanan, nakakahiya na nga ako eh. Sinapo ni Yael ang mukha ni Yana. It's okay, babe. Ang cute mo kaya magselos at the same time, nakakatakot kasi bigla ka nalang umalis na hindi man na nagpapaalam. Hinawakan ni Yael ang kamay ni Yana at pinisilito. Please, next time, kapag may gusto kang malaman tungkol sa akin, magtanong ka at huwag ka kagad umalis. I'm so scared to lose you again. I love you so much, Yana. Napangiti naman si Yana. Kinikilig siya ng sobra na marinig ang mga katagang yon sa lalaking mahal niya. I love you too, Yael. Nagkangitian silang dalawa. Dahan-dahan na naman na lumapit ang mga mukha nila. Pero bago pa man magkadikit ang mga labi nila, ay nakarinig na sila ng pagtikim. Doon nila nakita na nakatingin pala sa kanila ang mga magulang ni Yana. Taas noon ang humarap si Yael sa mga magulang ng babaeng mahal niya. Good afternoon po, tito, tita. Ako nga po pala si Yael. Bago pa man matapos ni Yael ang sinasabi niya ay sumingit si Yana. Boyfriend ko po. Nagulat ang mga magulang ni Yana at mas lalo na si Yael. Ninitian niya lang ang lalaki dahilan para mapangiti na rin ito. Nagkausap na rin sina Yael at ang mga magulang niya at boto ang mga ito kay Yael. Lumipas ang isang buwan ay nag-aral na ng 4th year college si Yana kasama si Kikay. At makatapos ng 10 buwan ay nakagraduate din sila. Sa araw mismo ng graduation ay nag-propose si Yael kay Yana na agad din naman siyang pumayag. Makalipas muna ang 3 taon ay doon na ikinasal sina Yael at Yana. Biniyayaan din sila ng 4 na anak. Kagaya ng gusto nilang dalawa ay nagkaroon sila ng malaki at masayang pamilya. Sino mag-aakala na sa probinsya niya lang pala mahahanap ang lalaking mamahalin niya at magbibigay sa kanya ng kasiyahan habang buhay? Sadyang mapaglaro talaga ang tadhana. Nakita man siya ni Yael sa Hawaii ay sa Pilipinas naman sila unang nagkakilala. At dito na nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Yael at Yana. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Ako nga pala si Yana. At ito